Paalam muna, Canada. Okay, doon sa sinabi ko mismo, yun na. Babalik muna kami ng Pilipinas at iiwan muna namin ang Canada. So, ayun yung latest sa buhay namin ngayon. Alam niyo naman, yung iba na nakasubaybay sa akin dun sa kabilang app, na umuwi kami ng Pilipinas last February. Tapos, bumalik na kami dito 2 weeks ago. 2 weeks na kaming nandito sa Canada. Then, actually, yung reason ng pagpunta namin ng Pilipinas is minake sure lang namin na alam mo yon, may titirahan kami, ano yung magiging plano namin sa Pilipinas, magiging okay ba yung anak namin doon, etc. So, everything na ginawa namin sa Pilipinas nung bumalik kami ng February is a testing phase lang yon. Of course, social media ako. Madalas ako mag-social media, yes. But hindi lahat sinasabi ko. Alam naman niyo yun eh. Hindi kailangan sabihin lahat sa social media, di ba? Pero, yun yung katangi-tanging reason or main purpose talaga ng pag-uwi namin. To test everything. Especially para sa anak namin. Yun ang ano nun. So, ang target namin, 1 taon kami magsa-stay sa Pilipinas. Yun yung aming testing phase. Doon muna kami, mamumuhay ulit kami ng buhay Pilipinas. Magre-reset lang kami. Ano ibig ko sabihin doon? Reset in a sense na, sa totoo lang, ngayon ako aminin ko sa inyo, medyo na-burnout na rin ako sa buhay ko dito sa Canada. Ako, hindi ko sugarcoat yun. Ako ngayon iniisip ko, medyo parang natatakot akong sabihin na na-burnout ako. Kasi alam ko na maraming taong magja-judge sa akin kapag sinabi ko yon. Pero yun yung katotohanan eh. Nababurnout ako ngayon din sa buhay ko dito. Um, Alam ko, ako ngayong oras na to natatakot talaga ako kasi alam ko madaming taong magja-judge sa akin. Pero yun talaga yung nararamdaman ko. Somehow, alam nyo naman, nandito ako sa Vancouver. We tried na lumipat sa Alberta, hindi nagsasucceed, hindi nagiging okay. We tried na we tried to move elsewhere, hindi rin. Pero yun, ganun talaga eh. Tapos, alam nyo naman, ako buhay ko dito sa Canada. Alam nyo lahat yon. Nagsimula ako as barista sa airport, sa Starbucks airport. Then, until nag-aral ako dito, graduate ako, gumanda yung sahod ko, tumaas yung sahod ko, na-promote ako, ngayon na-promote ako. Then lahat, 'di ba? But still, na-feel ko yung burnout. Kaya parang naano ko muna mag-reset muna talaga. And of course, this is me ha. This is me. It doesn't mean na nag-share ako ngayon sa social media. Hindi ibig sabihin yun lahat ng Pilipino ganun yung nararamdaman. Ako lang to. Okay, and yun yung main reason ko. Isa sa pinaka main reason kung bakit kami babalik sa Pilipinas. Kaya nga sinabi ko, paalam muna Canada. Hindi naman ibig sabihin na paalam na Canada na tinutuldukan ko, di ba? So, paalam muna Canada. Yun talaga. Somehow kasi nafe-feel ko parang hindi na ako productive ngayon dito. Stressed na rin ako. Paulit-ulit. Na ano na ako eh. Pero of course, kasama ko yung pamilya ko. Masaya naman ako eh, di ba? Kasi kasama ko yung pamilya ko eh. Pero of course, may something na hinahanap din ako, something na pwedeng mag-provide ng ng meaning ulit or spark sa buhay ko. So, yung umuwi ako sa Pilipinas, umuwi kami sa Pilipinas, then yun, nakita ko nga yun eh. Kasi iba pala yung Pilipinas kapag kasama mo yung pamilya mo. Alam mo yun? Kasi dati umuwi ako ng Pilipinas, ako lang mag-isa. Pero this time, yung kasama ko yung pamilya ko, iba yung feeling talaga. As in, sobrang ibang-iba yung feeling. So, yun, kaya namin naisipan na as a family, nakapag-decide kami, even our kid, tinanong namin yung anak namin, gusto mo ba? Does it feel? Etc. Actually, ayaw niya nang bumalik dito sa Canada eh. So, yun yung ano doon. Actually, pagdating sa pera dito sa Canada, most of the time, paycheck to paycheck kami. Again, alam naman ng karamihan yun eh. Madami namang ding ganun eh. Ako, aminin ko sa inyo, paycheck to paycheck kami.
Um, Again, yung structure ng family namin is choice namin to. Pero yun talaga yung meron kami ngayon eh, paycheck to paycheck. Then again, the routine and everything. So, yun yung pinaka ano talaga. And sa other things naman, kaya din naman lumakas yung loob namin na, alam mo yun, mamuhay ulit sa Pilipinas, is meron kaming nag-express ng support yung family namin. And yung umuwi kami, um, and nag-express yung support ng side ng misis ko na merong ibibigay na bahay sa amin, papatirahin kami doon. And then, yung sa side naman ng family ko, merong ipapahiram din sa aming kotse habang nandun kami. So, again, the full support is there eh. Alam mo yun, and I miss it so much. Na-miss ko yung pamilya ko eh. Na-miss din ng asawa ko yung pamilya niya. You know, the family support is there. Kasi kami nandito. May mga kamag-anak kami dito, pero ang lalayo talaga. Ang lalayo talaga. Magkaibang ibayo yung layo eh. So, alam mo yon, ang hirap din talaga nung connection. And most of the time, of course, dito tayo kasi sa Canada, busy tayo. So, ayun, kaya inaano namin, reset muna for a year. And again, siguro sana, pagbalik namin dito sa Canada, mas buhay ulit, mas nandun ulit, yung ano ulit, laban ulit. And then at the same time, sa anak din namin kasi yung short time na nandun kami sa Pilipinas, ang laki ng pinagbago ng anak namin. Ako ayoko nang sabihin or mag ano pa ng information tungkol sa anak ko. But in our perspective, sa aming nakita, ang laki talaga ng pinagbago ng anak namin. So, we want to continue that. So, yun yung pinaka tawag dito, nagpatuldok na tara ituloy natin. Then when it comes to monetary, kunwari sinasabi, pera dito sa Canada mas malaki, ganito, ganyan. Totoo naman eh. Mas malaki yung pera dito, pero of course yung cost of living, especially me na nandito sa may Metro Vancouver na nakatira, talagang alam nyo naman yung taas ng cost of living dito, di ba? Pero, it's not all about that eh. Di ba? Hindi lahat puro pera, 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 pera. Sometimes you need to tawag dito, consider other things din ikaw. Katulad sa amin, isa din sa mga kinonsider namin is anak din namin. 'Di ba? Ang laki talaga ng pinagbago din ng anak namin talaga. You don't need to have just one reason eh. And sa amin kasi, multiple reasons kaya namin itutuloy ito eh. Multiple reason talaga, ang dami talaga. Nagtuloy-tuloy yung bago pa kami umuwi doon, kausap namin parati yung pamilya namin na araw-araw. Hanggang nung nandun na kami, as in, grabe talaga, as in. Sobrang na-miss namin yung family at ang Pilipinas talaga. Sobra talaga. And it's not an easy decision eh. Hindi siya easy decision, lalong-lalo na nakapag-establish na kami dito. Katulad ko, somehow nagkaroon na ako ng career, network dito, etc. Tsaka it's not goodbye naman eh. Alam mo yon, again, sabi ko nga sa inyo eh, we'll just do a reset, 1-year reset. Of course, hindi naman yun bakasyon eh. Reset in a sense na itatry talaga naming mabuhay sa Pilipinas ulit. Ma-experience namin ang buhay Pilipinas. Mabuhay lang talaga doon, magtrabaho. Kung hindi magtrabaho, magnegosyo. May pagkakitaan, katulad ng ginagawa ko dati. Tsaka, again, yung pagdating sa monetary, of course, there will be expenses. Madami din kaming iiwang expenses dito. As in, may mga insurances kami, may mga kailangan pa rin akong bayaran. But still, kinumpute ko na. Parang kailangan ko lang kumita ng ganito. Ayoko magsabi muna ha. Ayoko muna magsalita ng mga kinumpute ko. Kailangan lang namin kumita ng ganitong amount para mabuhay kami ng maayos sa Pilipinas. Maayos ha. Ang term na ginagamit ko is maayos. Hindi luxurious. Maayos lang. Okay? Kasi, again, kotse, bahay, nandun naman, support sa ganito, support sa ganyan, lahat nandoon. Tsaka hindi kami titira sa isang bahay kasama yung magulang or kasama yung kapatid or ano, solo pa rin namin. So lahat yun talaga, nagulat nga kami nung sinabi, oh wow,
parang mabubuhay tayo ng bilang pamilya pa rin. Masubukan naman natin ang buhay Pilipinas ng tayong pamilya naman. Alam mo yon talagang, tsaka ako I want for my son eh. Kasi gusto ko din ma-experience niya yung buhay Pilipinas eh. And then kami, ako kasi minsan na ano ko eh, yung paano ako lumaki. Kasi ako tuwang-tuwa ako kung paano ako pinalaki ng pamilya ko, ng magulang ko. Gusto ko din ma-experience yun ng anak ko. Kahit saglit lang. Yun yung ano. Tapos, kung magtuloy, kung maging maayos, tuloy-tuloy. Kung hindi, ay di balik dito. Or maging refresh na kami. Balik naman kami dito. Alam mo yun, the door is open eh. Ang daming option eh. Ang daming option talaga na pwedeng namin gawin after 1 year. Alam mo yon. Tsaka, sa amin, kaya din malakas yung loob ko. Kasi at the end of the day, Canadian citizen naman kami, pamilya. 'Di ba? Anytime, pwede rin naman kami bumalik dito sa Canada. 'Di ba? Pwede naman kami mag-dual citizen. Ang dami naming pwedeng gawin talaga. Kaya, yun yung sinasabi ko eh. Na, tsaka bata pa kami. Ako, ilang taon pa lang ako? 36. 36 pa lang ako. Though sa iba, alam nila parang matanda na ang 36 ha. Pero ako 36 pa lang ako, para sa akin bata pa ako. And ang dami pang pwedeng gawin. Ang dami pa. May mga kakilala ako dito nag-Canada at the age of 45, 46, 47, 48, 49. Ganun na sila yung edad nila nung nag-Canada sila. 'Di ba? And you know, ang buhay, malawak ang buhay eh. Malawak ang buhay. Let's enjoy it. Hindi naman tayo na para bang sinabi yung puno na nandiyan ka lang parate, di ba? And right now, we have the opportunity to do some adventure. Why not do it? Why not grab it? Di ba? Yun yung opportunity namin eh. May opportunity kami to try. May opportunity kami to experience. May opportunity kami to do things. We'll grab it. Eh. Kasi alam mo, ibang iniisip kasi ng mga tao, when it comes to opportunity, it's always about monetary. Pera. Kapag nakarinig sila ng opportunity, it's always about money. Million peso, million dollars. Yan yung iniisip nilang opportunity. But for us, the opportunity right now is to experience a lot of things na, alam mo yon, hindi maaano yung pera namin, but there is an opportunity to to expand din naman. 'Di ba? Meron din naman. Pero it's more of the opportunity to experience. To experience life ulit. To experience happiness ulit. To experience more. To experience family. To experience everything again. Alam mo 'yon? Kasi kaya din namin 'to ginagawa or gagawin dahil wala pa naman kaming nakatali na obligasyon dito sa Canada. Wala pa naman. Ngayon, wala naman kaming bahay. So kung wala kaming bahay, wala naman kaming ibang talagang nakapako na binabayaran dito. So, 'di ba? All good. Really, really all good. So, again, this is the best time. Talaga, this is the best time na gawin namin tong oras, itong plano namin. That's why, sa July, babalik na kami ng Pilipinas. So, the reason is July is tatapusin lang namin yung school ng anak namin. Kasi, dito matatapos yung school ng June. Then, after June, pahinga lang siya konti, pack up some things, July, alis na. Then, yun. Ngayon, naghahanap na kami ng school niya sa Pilipinas. Nag-ano na kami. Sabi, yung iba naman, it's a bad time na umuwi ng Pilipinas or anything like that. It's always a bad time naman eh. Right now, yes, may gasolina mataas right now. It's true. Really, really true. Lahat naman dito din sa buong mundo, nagtataas din ng gasolina sa buong mundo. Then, regardless naman sa mga sasabihin ng mga tao, dati bad time,
Hindi pa nagtataas yung gasolina. Yung panahon na 40 pesos ang gasolina, bad time bumalik ng Pilipinas, naging 60, bad time pa rin ngayon, bad time pa din. Kailan pa yung good time? Kailan pa yung tamang oras para gawin namin to, di ba? Then of course, alam mo yung pagpaplano na to, hindi to yung biglaang plano na, gawin na natin to. No. It took some time. Tsaka pinlano namin lahat. Healthcare. Again, katulad nga ng sinabi ko kanina, healthcare, mga pwedeng pagkakitaan doon, mga pwede namin gawin doon, bahay, budget, bayarin sa Canada, etc. Ano yung mga gagawin namin dito sa Canada? Ano ang ano ang magiging status namin dito sa Canada? Paano yung pag-file ng taxes dito? Paano yung ganito? Paano yung ganyan? Everything we work out namin at still continue working it out. Lahat 'yun ginagawa namin. Okay? So, yun yung pinaka set namin, pinaka reason namin. So, probably July, dating kami doon, start ng buhay namin August, then 1 year to experience again. We're excited na kami. Sobrang excited na kami. I hope na yung iba madaming nakaintindi, as in sobrang daming nakaintindi talaga, and I'm so happy na narinig ko yung mga messages, comments ng iba na sobrang happy para sa amin na ginawa namin tong decision na to or gagawin namin tong decision na to. Thank you po talaga sa inyo lahat. Sobrang thank you po. Kasi it's nakakatawa lang kasi yung iba naman nag-message, ganun din daw yung ginawa nila. Nagstay sila ng 6 na buwan, yung isa nagstay ng 1 taon, yung isa nagstay ng 2 taon, then bumalik ulit dito sa Canada. Then alam mo yon, pagbalik daw nila dito sa Canada, mas naging renewed sila, mas naging sila, etc. Again, laki ng mundo. Ang laki ng mundo. Dami nating pwedeng gawin. Ang dami nating pwedeng gawin sa mundo. That's why continue lang tayo. Sige lang, go lang. Alam mo yun, just take the opportunity. 'Di ba? Grab what you can. Then of course, just keep on striving 'Di ba? So yun. So of course, wala lang. Natuwa lang ako, lang ako. So ako naman for the next few months, I still have 4 more months. Meron pa akong 4 na buwan. I-vlog ko lahat kung ano ba yung mga ginawa namin, ano ba yung gagawin namin, ano ba yung mga balikbayan box na inano namin, ano pa ba yung mga etc. Ang dami namin kailangan gawin, ano ba yung mga kotse gagawin, etc. Lahat yun. Okay? I-vlog ko yun for the next months. Stay tuned. Tuturo ko lahat. But mostly, dito ko ilalagay sa YouTube lahat. Hindi na doon sa isa. Then, yeah, yun na. Buhay Pilipinas naman muna tayo. O, di ba? Excited. Sobrang nakakatuwa ng mga panahon na ganito. Sobrang exciting ng mga panahon na ganito. Tagal ko nang hindi nakakapagpasko sa Pilipinas. Magpapasko tayo ulit sa Pilipinas. But this time, kasama na natin yung anak natin. Then, yeah. Ayun na. So, ito muna yung vlog natin. Ito muna yung first vlog natin para sa ating season na pag-uwi ng Pilipinas. So, yeah. Ingat, stay tuned. Thank you so much po sa inyo lahat.